tungkol po sa heart of worship. At hayaan niyo pong pakinggan po natin ang bahagi po ng pagbasa mula sa lumang tipan na isinulat din po dito po sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ang kabanata ay 15, mga talatang 8 hanggang 9. Ang sabi po dito, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." Sa Tagalog po ang sabi, "Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang, ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Mari na po kayong maupo. At salamat po sa Diyos sa muling pagkakataon na tayo po ay magnilay ng kanyang mga salita. So ang usapin ay heart of worship, puso ng pagsamba. At ang tanong dyan ay, ano nga ba ang puso ng pagsamba? What is the heart of worship and who do we worship? So brothers and sisters in Christ, kapag ito po ay pinagnilayan niyo po, ang sentro po ng pagsamba ay tunay na walang iba kung hindi ang Diyos. At ang itinuturo po naman na magiging daluyan ng pagsambang ito ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po? Siya po yung sentro at tampok ng pagsamba. At maging sa atin pong pagdiriwang mamaya ng banal na misa, makikita natin ang sentro at tampok ng pagsamba ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? At alam nyo, kapag tinignan po natin, brothers and sisters in Christ, ang ibig sabihin ng Yeshua. Sabihin nyo nga, Yeshua. Yeshua. Ayan, narinig niyo na po ba yung bigkas na Yeshua? So yan po ang Hebreyong bigkas ng pangalan ni Jesus. Yeshua nang ibig sabihin, Yahweh or the Lord is salvation. Ang Diyos ang tagapagligtas. At brothers and sisters in Christ, ang kahalintulad po ng pangalang Yeshua ay ang pangalang Joshua. Pero kapag ito po ay isinalin na mula sa Hebreo, papunta sa Griego, sa bagong tipan, ang Yeshua ay naging Jesus. Jesus. At nung ito po ay isalin na sa wikang Ingles, ang Jesus ay naging Jesus. Jesus. Ang ibig sabihin ay, the Lord is my salvation. Ang Diyos ang aking tagapagligtas. Pero kung titingnan din natin, brothers and sisters in Christ, ang spelling kasi ng word na Yeshua ay mayroong 4 na letra. Ang unang letra niyan ay Yod, ang pangalawa ay Shin, ang pangatlo ay Vav, at ang huli ay Ayin. So ano naman ang significance nitong mga letrang ito sa wikang Hudyo para sa atin? Well, yung una, ang Yod, ang ibig sabihin ng Yod ay kamay. At kapag nire-represent ng kamay, ang ibig sabihin niyan ay gawa. Gawa, work. At yung pangalawang letra ng Yeshua ay Shin. Alam niyo, ang isa sa mga palagi kong dinadaanan sa word na Shin ay ang salitang Shalom. Kasi ang unang letra ng Shalom ay Shin. Pero alam niyo, tinignan ko po, brothers and sisters in Christ, ayon po sa isang komentaryo, sa Hebreo, ang alphabet letter ng Shin, ang ibig sabihin ay El Shaddai. The Almighty God El Shaddai. If you were to see an outline of a cross-section of the human heart, you would see that it is shaped just like that letter. In other words, our hearts are formed in the shape of God's name. Narinig niyo po yon? Kapag nakita niyo yung pictographic o yung larawan ng letrang Shin, ang makikita niyo parang puso. At ang ibig sabihin daw nun ay El Shaddai. So ibig sabihin, ang puso ng tao ay hinulma sa pangalan ni Yahweh El Shaddai. Amen? At yung pangatlong letra ay ang Waw or ang Vav.
Ang ibig sabihin niyan ay nail or pako or peg. Ito ay madalas kapag ito'y dinaraanan ko, ito'y inuugnay ko sa sakripisyo. Kasi alam naman natin ang pagpapapako, no, sa krus ng Panginoon, kung meron mang pagsamba o pag-aalay na pinakatampok o pinakarurok, yan ay walang iba kung hindi ang pag-aalay ni Kristo. Alam nyo kasi pag sinabi po kasing worship, hindi naman ibig sabihin ng worship ay kanta lang. Hello? Hello? No, sa katunayan, sa Genesis, yung unang banggitin ang salitang worship was during the time of Abraham. Doon sa Genesis 17 na kung saan binanggit yung pangalan ni El Shaddai, noong dalihin niya si Isaac sa bundok ng Moria, ang sabi niya doon sa mga iniwan nila sa paanan ng bundok, maiwan kayo dito, kami muna ay pupunta ng bata doon sa bundok at sasamba. So the first mention of worship in the Bible was mentioned by Abraham when he was about to offer Isaac. So ang ibig sabihin, ang pagsamba ay paghahandog o pag-aalay. Kaya sinasabi natin ang pinakatampok at rurok ng lahat ng pag-aalay na wala nang hihigit pa ay ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay para sa katubusan ng sangkatauhan. Yun ang pinakatampok, pinakarurok. And the last letter, brothers and sisters, in the word Yeshua is the letter Ayin. And Ayin, brothers and sisters in Christ, it means the eye o mata. Kapag mata, ibig sabihin ay it was made manifest, ipinakita, ipinapakita, itinatampok. Naalala natin ang sabi ni Jesus, kapag siya ay itinampok na o itinaas na. At gayon din ang salita ng Diyos, when it was incarnated or manifested in the flesh, nakita natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang pagiging tao. Amen po ba? So kung titingnan natin itong pangalan po ng sentro o ng ating pagsamba, which is Jesus, it means it is the work of El Shaddai, gawa ng Diyos ng kanyang ihandog ang kanyang bugtong na anak at namalas natin ito. Nakita natin ito, brothers and sisters in Christ. Kaya natin sinasamba ang Diyos dahil sa magagandang gawa niya sa ating mga buhay. We worship God because of His goodness in our lives. We worship God because of the peace that we receive when we worship God. Kayo ba kapag sumasamba kayo sa Diyos, nakakaranas kayo ng grabing kapayapaan? Amen? Pag daw ating itinataas ang ating pagsamba, bumababa naman ang presensya ng Diyos sa lahat ng sumasamba sa Kanya. Amen? And we worship, it is because of the sacrifice of Jesus. Alam nyo kasi ang pagsamba, ito daw ay kultura ng kaharian. Worship is the culture of a kingdom. Kaya wala kayong makikitang pagsamba kahit na saan, maliban sa isang kaharian lang. At sa dako ng Amber City, dito ay iniluluklok ang trono ng ating Panginoon Jesucristo at walang sinasamba at tinataas, kundi ang banal na pangalan ni Jesus lamang. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Nakikita niyo ba yan? By faith, brothers and sisters in Christ, Jesus is made manifest in our worship. Sabi nga ng isang kanta, as we worship, build your throne. As we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Sa aming pagsambay, maluklok ka. Sa aming pagsambay, maluklok ka, Panginoon. Iluklok ka sa trono ng iyong paghahari sa aming harapan. Amen? Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya alam ninyo, napakahalaga na ang maging sentro ng ating pagsamba ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen po? And if we do not fix or focus our worship in Christ, brothers and sisters in Christ, katulad po ng sabi po sa Mateo at sa Isaias, nagiging walang kabuluhan ang ating pagsamba. No? Our worship becomes vain. Kaya nga makikita natin sa banal na misa, tampok na tampok at sentro at kalagitnaan ng lahat ng ito ay walang iba kung hindi ang sakripisyo ni Kristo sa krus, na kung saan atin tinamasa ang kagandahang loob ng Diyos
upang tayo man ay magkaroon ng karapatan upang sumamba sa buhay na Diyos sa dakong ito na Kanyang pinili para sa ating lahat. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Amen? And so, sabihin niyo uli, worship. Wala mang kabuhay-buhay ang worship niyo. Ayan. Anong spelling ng worship? W-O-R-S-H-I-P. Ayan. Alam niyo, hindi niyo pa alam. Mahirap kasing umagaw ng atensyon. Pero ako'y labis na nagpapasalamat sa Panginoon, lalo na't nakatayo ako dito sa inyong harapan. At alam niyo, yung kulay ng damit ko, yan ay kulay ng 30 taon. Sapagkat ngayong araw, pinagdiriwang namin aking asawa ang aming 30th year wedding anniversary. Amen? Pero sabi ko hindi naman ito tungkol sa amin. Ang lahat ng ito ay tungkol kay Kristo. At wala tayong gagawin na pagtatagumpayin maliban si Kristo ang sentro at si Kristo ang dahilan ng lahat ng ito. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Now, worship, the first letter in worship is W. The letter W stands for the word worth. Sabihin niyo, worth. Ang ibig sabihin ng worth ay pagpapahalaga. Pagpapahalaga. Now, pupunta tayo sa dakong ito ng panambahan. Brothers and sisters in Christ, ano ba ang halaga ni Jesus sa iyo? Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 18, tayo daw ay hindi tinubos sa pamamagitan ng ginto at pilak, kung hindi sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Sa mundo, mahalaga ang ginto at pilak. Mahalaga ba ang ginto at pilak? Mahalaga. Pero sa dakong ito ng pagsamba, wala nang pinakamahalaga kung hindi si Jesus. Wala nang pinakamahalaga kundi si Jesus. Kaya ang sabi ng Bible, what profit is it for a man, even if he gains the whole world, but in the process loses his own soul? Or what can man give in exchange for his soul? Alam nyo, kahit pagsamasamahin ang yaman ng mundo, hindi po maikukumpara o maitutumbas kay Kristo. Kaya dito, brothers and sisters in Christ, when we come to worship, Jesus is the most valuable of all things. Kaya kung titignan natin si Abraham nung nag-worship siya, ang inihandog niya yung pinakamahalaga dahil mahalaga at pinakamahalaga din yung kanyang paghahandugan ng kanyang pagsamba. Yung palakpak niyo walang halaga. Walang value ang inyong palakpak. Ang pinapalakpakan nyo si Jesus. Ang pinapalakpakan nyo si Jesus. Ang pinaghahandugan natin ng lahat ng ating ginagawa si Jesus. Amen? Second, the second letter in the word worship is the letter O. The letter O stands for the word offering. So worship is an offering. Diba? Madalas, pagdating ng offering, kinakanta naman natin yan eh. Kunin mo, O Diyos, lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Oh. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Alam niyo, madalas si Jesus, sa ating Panginoong Jesus, nandun siya nagbabantay sa handugan, sa offering box. At nakita niya yung isang babaeng bala na gandog ng 2 kusing. Pero ang katumbas ng 2 kusing na meron siya ay lahat ng kanyang ikabubuhay, ibinigay pa niya. Pero nakakita rin siya ng mayayaman na malalaki yung inihulog na halaga. Pero ang sabi niya, higit na malaki yung inulog ng babaeng balo. Sapagkat sabi niya, ibinigay niya ang buong buhay niya. Samantalang itong mayayaman na ito, ang inihulog lang nila, bahagi lang ng hindi na nila kailangan. Alam niyo, nakaka-guilty yan eh. Kasi madalas yung handog natin sa Diyos,
Bahagi lang ng hindi na natin kailangan. Hirap pumalakpak, no? Kasi totoo yun eh. Sinasamba natin ng Diyos, pero yung handog natin parang hindi para sa Diyos. Hello? Naghahandog tayo sa Diyos, pero yung hinahandog natin parang hindi para sa Diyos. Umaray ang nasaktan. Uy, konti lang yung umaray, yung iba hindi nasaktan. Alam niyo ba, nang minsan, si Haring David during the time na nagkaroon ng epekto yung kanyang ginawa at nagkaroon ng salot, tumigil doon sa tinatawag na threshing floor of Arauna. At sa lugar na yon, pinili ni David para doon maghandog sa Diyos. At ito ay lupain ni Arauna. So ibinibigay sa kanya ng libre. Sabi, mahal na hari, inyo na po yan. Pero ang sabi po ni David sa 2 Samuel 24:24, sabi, but the king replied to Arauna, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. And so David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Di daw siya maghahandog ng bagay na walang halaga. Di raw siya maghahandog na bagay na walang halaga. Di raw siya maghahandog ng bagay na walang halaga. Masakit ang katotohanan yan, pero madalas ganyan tayo. Ang ibinibigay natin sa Diyos, yung tira-tirang galing, yung tira-tirang husay, tira-tirang oras, tira-tirang yaman. So help me God. Yan ang pagsamba. Ibibigay mo palagi sa Lord yung the best mo. The third letter in the word worship is the letter R. The letter R stands for the word revere. Ang revere daw is devotions o pagdidebosyon. Minsan, ang Panginoon nagtanong sa kanyang mga alagad, Matthew 26:40. Kasi nung siya ay nagdarasal, bumalik siya sa kanyang mga alagad, nakita niya, sila ay, anong ginagawa? Anong ginagawa? Anong ginagawa? Natutulog. At ang sabi ng Panginoon, hindi niyo ba ako masasamahan kahit isang oras man lamang? So tayo sumasamba sa Panginoon sapagkat nagtatalaga tayo ng panahon para sa Kanya. We revere Him. Hello? Diba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman lang pag-awit yan ng worship songs, kundi yung pagtatalaga din natin ng ating mga sarili sa Panginoon, pagdedebosyon, yan ay bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen? So help me God. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Gusto niyo pa bang ituloy pa to? Sige. Pang-apat, letter S. The letter S, brothers and sisters in Christ, stands for the word service. Sumasamba tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating paglilingkod. Dili ka nang sige na lang maglingkod, dili na magtindog. Sus, Ginoo. Maglingkod, hindi maupo yun. Sa Bisaya kasi ang lingkod, upo. Kaya sige na lang maglingkod, dili na magtindog. Ang buhay ng pagsamba, brothers and sisters in Christ, alam niyo sa biyaya ng Diyos, tayo nga ay nakapaglingkod na sa Panginoon mahigit ng 3 dekada na at ang gawain na sa 4 na dekada na. Kung wala po ang biyaya ng Diyos, kung wala ang Espiritu ng Diyos, kung hindi natin kaisa si Jesus na naglilingkod din sa Kanyang Ama, hindi tayo tatagal, wala tayong lakas, wala tayong kakayanang magpatuloy. Amen? Alam niyo naman kung saan kami galing lahat ng mga nagsimulang maglingkod dito, wala naman kaming alam, walang kakayanan para tumayo sa inyong harapan. Pero alam niyo, katulad ng sabi ni Yahweh kay Moises,
Sino ba ang nagbigay ng kakayanan sa mata para makakita at dila para makapagsalita? Hindi ba ako? Kaya kapag kayo may panawagan ng Diyos para maglingkod kayo, huwag kayong tatanggi sa paglilingkod. Yan ay isang bagay lang na po pwede nating maibalik sa Diyos at may handog sa Kanya bilang pagsamba. Paglingkuran natin siya ng buong puso, mga kapatid ko sa Panginoon. To serve the Lord our God. Amen? And the next letter in the word, worship, is the letter S. The letter S. O, tapos na pala S. Kayo naman, amen kayo ng amen eh. Tapos na pala S eh. Ano nakasunod? Ha? H. Sabihin nyo H. Ang H, brothers and sisters in Christ, stands for the word honor. Honor. Nora, hindi po yun, hindi yun. Honor, paggalang, na madalas sa banal na misa, kapag tayo tatanggap ng pakinabang, ang commentator may binabasa, di ba? Sabi po doon, tanggapin, no? Kaliwa, nakapatong sa kanan, pakisubo lang agad, bilang pagpipitagan, bilang paggalang, no? Tinignan ko kasi yung kaibahan ng honor at saka yung reverence eh. Yung reverence is devotion, samantalang ang honor ay pagkilala at paggalang. Ibig sabihin, inilalagay natin ng Diyos sa kanyang kalalagayan sa ating buhay at yung ating mga sarili din, inilalagay natin sa ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kasi, sa totoo lang, dito rin sa gawain, tayo din naman siguro aamin din. Kuminsan nandito tayo pero wala tayong respeto, wala tayong paggalang. Sabihin mo, Brad, rumispeto ka, gumalang ka, di ba? Ayan, no? Kasi mahalaga yun, kasi nandito tayo sa gawain ng Panginoon, nandito tayo sa tahanan ng Diyos. Pero kadalasan, minsan tayong nandito, Diyos ko po, kung ano-ano ginagawa. No? Kaya nga sabi ng ating punong lingkod, pag nasa loob, huwag kakain eh. No? Dati nasita ako dun sa likod, umiinom ako ng kape. Sabi sa akin ng bantay, Brad, bawal uminom ng kape dito. No? Ako naman ay lumabas, kasi nga naman bawal eh. So yan, natututo tayo. Respetuhin natin at galangin natin. Hindi lamang yung lugar, kundi yung mismong gawain. Diba? Tingnan nyo, kahit nga yung pananamit natin, diba? Sa simbahan, sinasabi yan, hindi naman tayo, kung wala ka namang damit baka mamaya pumunta ka naman dun, wala kang damit. Sabihin, kahit sa ating ayos ay nagpapakita tayo ng paggalang. Kasi ang dakong ito, naniniwala tayo 1 + 1 = kasama natin ng Diyos. Kaya naman tayo dapat magbigay ng pitagan, respeto at paggalang. Bahagi po yan ng puso ng ating pagsamba sa Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. The next letter, brothers and sisters in Christ, in the word worship is the letter I. Sabihin nyo I. Sabihin nyo I. Sabihin nyo I. Yan siguro ang dapat mawala, yung I. Kasi kung minsan nakala natin ang sentro ng pagsamba sarili natin. Ang sentro ng pagsamba yung mga ginawa natin. Di ba ang galing ko, no? Ang husay ko, no? Di ba? Ang husay ko, ang galing. Tama ba yung aking pagganap? Ayan, dapat mawala yung I. Di po natin po pwedeng nakawin o agawin ang kaluwalhatian, nararapat lamang sa Diyos. Ibalik natin sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos. Amen? Kasi siya nga yung sentro eh. Kaya nga sa Biblia sinasabi doon, fix your eyes
because He is the author and perfecter of our faith. He is Yeshua, Jesus, God's salvation, brothers and sisters in Christ. Now, ang ibig sabihin ng I is intimacy. Intimacy. Ano yung intimacy? Ang ibig sabihin yan ay pagpapalalim. Katulad natin, brothers and sisters in Christ, ang tagal na natin dito sa gawain eh. Oh, andyan ba kayo? Ang tagal na natin sa gawain, di ba? Malalim na ba ang ugnayan? Naku po. Alam niyo, sa totoo lang, makikita mo sa ugali ng mga tao kung may malalim na ugnayan na sa Panginoon. Hindi na yan nag-aaway-away. Pag nagmahal yan, malalim na. Katulad na ni Kristo yan eh. Nako. Kaya alam niyo, sa totoo lang, pag may mga lumalapit sa akin, nagtatanong, tapos ang tinatanong, Brad, pwede man magtanong, kinakabahan na ako. No, marami kasing nagtatanong, kasi ganito, kasi ganon. Alam niyo, palagi kong sinasabi, ipanalangin niyo ang mga namumuno sa inyo. Huwag kayong magrebelde sa mga leader ninyo. Mahalin niyo sila, ipanalangin niyo sila. Naku, wala. Alam niyo ba kung anong espiritu meron ng kaaway? Rebellious. No, kaya pag may mga rebelde, alam niyo na kung anong espiritu doon. 'Di ba? Ang pagsamba sa Diyos is intimacy. Pag meron kasing intimacy, lalo tayong nagiging kamuka kung kanino tayo ka-intimate. 'Di ba? Kasi pag tayo laging sumasamba sa Panginoon, mas lalong lumalalim ang ugnayan natin sa Kanya eh. Nagiging reflection tayo niya eh. Amen po? Hindi ba? O, kaya mas damang-dama sa atin ng Panginoon. Makikita mo talaga mga tao pag yan ay sumasamba, nararamdaman mo sa Kanya. Ayan, ako salamat ha. Salamat. Si Brother Billy, ang bait oh. Binigyan akong tubig. Ayan, okay. Yan, may malalim na ugnayan na yan. Nagbigay ng tubig eh. Yung mga kuripot, wala pang malalim na ugnayan yun. Kasi ang worship ay pagbibigay. Ang worship ay paghahandog. Ang worship ay pag-aalay. At ang pinakamagandang alay sa Panginoon ay walang iba kung hindi ang ating mga puso para sa Kanya. Alalahanin natin ang sabi po ni Yahweh kay Samuel, ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa puso. Kaya kapag sumasamba kayo, hindi tinitingnan ng Diyos yung panlabas, yung pataas-taas ng kamay, hindi naman yun. Although bahagi yan, pero ang nakikita ng Panginoon, yung laman ng puso natin sa ating pagsamba sa Kanya. And that is intimacy, brothers and sisters in Christ. And last, the last letter in the word worship is the letter P. The letter P stands for the word personal. Sabihin niyo, personal. Yan, it is between you and God. It is between you and Jesus. Kapag pumupunta kayo dito, huwag kayong magpa-istorbo dun sa katabi nyo. Sumasamba kayo. Sabihin mo, dito ka muna, maiwan ka muna, sasamba muna ako. Diba? Kasi minsan kung kailan ka sumasamba, tsaka ka-istorbuhin eh. Personal nga yan. Kapag may kausap kang personal, gusto mo kayong dalawa. Hello? Amen po? Kaya tingnan nyo yung sabi po, brothers and sisters in Christ. Sabi po ng John chapter 1, ito yung mababasa natin. Nabasahin natin yung sa John chapter 1. Ano po yung sabi po dito? Nang sabi dito, yung batas daw ay, ayan, 1:17, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus. Sabi do, for the law was given through Moses, but grace and truth came in the person of Jesus Christ. Kung ang salita ng Diyos sa lumang tipan ay iniukit sa bato, tanong, pwede ba kayong magkaroon ng personal na ugnayan sa bato? Sino po dito ang may relasyon sa bato? Wala. Pero sa tao pwede magkaroon ng relasyon.
Kaya ang ibig sabihin, the brothers and sisters, nung dumating si Kristo Jesus nating Panginoon, naging posible na ang tao ay manumbalik sa Diyos at magkaroon ng personal na pakikipag-ugnay sa Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay isinulat na sa ating mga puso. Puso, brothers and sisters in Christ. And so, we worship the Lord. First, pagpapahalaga. Pangalawa, paghahandog. Pangatlo, pagdedebosyon. Pang-apat, paglilingkod. Panglima, pagpaparangal. Pang-anim, pagpapalalim. At pangpito, pakikipag-ugnay. Worship, it is all about Jesus. The heart of worship is our heart, and the heart of worship is Jesus. Tumayo po tayong lahat. Lahat ng ginagawa natin sa dakong ito ay alay at handog natin sa Panginoon. Brothers and sisters in Christ, worship the Lord or love the Lord your God with everything that you have. Hallelujah. Oh, we give you praise. We give you praise. We give you thanks, Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, though the ways things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Amen. It's all about you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back, hallelujah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. 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 You're looking into my heart. You're looking into my heart.
You're looking into my heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Jesus. Praise the Lord. Thank you, Brother Dennis, and thank you, Lord. Balik tayo sa puso